Maraming nagulat sa kanilang electric bill nitong tag-init. Pero noon pa man, isa na ang Pilipinas sa may pinakamahal na kuryente sa Southeast Asia. Pero alam niyo po bang may mga probinsyang mura lang ang singil sa kuryente? Kung paano ito pinepresyohan at kung may pwede bang gawin ng gobyerno, alamin sa special report ni Bernadette Reyes. Halos 24 oras nakasindi ang aircon, gumagamit pa ng mga ventilador, ilaw, ref, washing machines at iba pang kagamitan, pero ang buwan ng bill ng IN na ito sa parang Maguindanao del Norte nasa humigit kumulang 7,000 piso lang kada buwan. Sa lagay na yan, kasama na rin ang konsumo ng bahay ng may-ari. Mga ilang aircon po yung pinapandar namin. 24/7 po namin ito. May mag-iin ng alas 12, then mag-out din sila kinabukasan ng alas 12, then tuloy-tuloy po yung gamit nila ng ilaw, at saka aircon, at saka yung ng tubig po. Sa bahay ni Zainab sa Maguindanao del Sur, umaabot lang ng mahigit 800 pesos ang pinagsamang bill ng kanyang bahay at sari-sari store. Electric fan po, yun lang ang 24 hours na kay mainit kasi dito sa loob ng bahay namin kaya wala kami aircon. Nasa 6 pesos lang kasi ang singil kada kilowatt hour sa kanilang probinsya. Iba-iba ang mga power distributors sa kada probinsya na kanya-kanya ng pinagkukunan ng supply ng kuryente. Ang Maguindanao Electric Cooperative o Magelco halimbawa, tanging sa Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM lang ang kanilang pinagkukunan ng supply, kaya mas mura raw ang presyo. Kami sa buong Pilipinas ang may pinakamurang rate kasi we have only one power supplier and that is PSAM. Kasi government po yun siya. Hydro po kami. Nasa 6 pesos lang po kami sa residential and then 5 point something po ang sa industrial and also the commercial. Paliwanag ng DOE sa anumang produkto at serbisyo, basta't sobra-sobra ang supply sa demand tulad sa Mindanao, tiyak na bababa ang presyo. Malaking kasobrahan naman yung tumayong planta sa pangangailangan ng Mindanao. Nagkaroon siyempre ng projection na dapat ang Mindanao maging ganito kataas yung demand. So yung tumayong mga planta, ganyan din kataas. Kaya lang, nagkaroon ng pandemic, nandito lang yung demand. Hindi siya nakapantay dun sa supply. So meron tayong excess supply ngayon sa Mindanao. Ang ibang lugar tuloy napapasa na all na lang. Ang Meralco na power distributor sa Metro Manila halimbawa, nasa mahigit 11 pesos kada kilowatt hour ang singil. Yung aming sourcing strategy is really based on what we technically term as the least cost possible. Ibig sabihin, pag pumasok kami sa mga contracts under the competitive selection process na isang pamamaraan ng bidding, pababaan ng presyo yung mga suppliers natin. Sa Nueva Vizcaya naman, nasa mahigit 11 pesos din ang singil sa kada kilowatt hour. Kung ano yung bili namin sa power generator, yun naman ang pagbenta namin sa ating mga member consumers. Nakalasaad din kasi sa kontrata na kung may paglikot sa merkado, ay meron silang karapatang itaas ang presyo nila. Sa kasalukuyan sa Aurora, pinakamahal ang presyo ng kuryente sa buong bansa. Ang presyohan na binibiling kuryente ng mga power distributor nakadepende sa uri ng power plant na lumilikha ng kuryente. Sa Pilipinas, 78% ng kuryente ay mula fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. 22% naman mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kaya naman konting kibot lang ng presyohan ng fossil fuel sa world market, ramdam agad ang presyohan ng kuryente sa bansa. Sa kadahilanan to ng ating mga international conflict, no? Particularly yung away sa Europa. So, dahil nagkaroon ng pagkukulang ng supply, nagkaroon tayo ng tightness ng supply, lahat ng liquid fuels, pati na naapektuhan yung ating coal fuels. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, isa sa pinakamahalang kuryente sa Pilipinas. Mas mahal pa ang residential rate sa atin kumpara sa modernong bansa tulad ng Singapore. Ang isa raw kasi sa pangunahing dahilan kung bakit mas mura ang kuryente sa ibang bansa ay ang subsidiyang binibigay ng kanilang mga pamahalaan. Ganun ang nangyayari sa ibang bansa, yung direct government subsidy. Dito sa Pilipinas, dahil deregulated partly yung generation, ibig sabihin may laya yung ating mga private sector na mangontrata.
Patuloy raw ang Department of Energy sa pakikipagtulungan sa mga energy stakeholders para mapababa pa ang presyo sa bansa mula sa mga plantang lumilikha ng kuryente, sa grid na naghahatid ng kuryente sa mga electric cooperatives at distribution utilities na siya naman naghahatid ng kuryente ng bawat consumer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot sa isang babae sa Baguio. Ang kanila kasing opisina pinasok ng isang hayop na parang sawa pero merong mga paa. Ang tiga Baguio City na si Chin Chin hindi raw maiwasang mangilabot. Nang sa gusaling kanyang pinagtatrabahuan, may nag-trespass, isang ahas. Nakita ko po sa floor. First time, gulat, may konting takot kasi parang ahas. Medyo takot ako sa ahas. Pero nagtitigan niya itong mabuti. Dito na tumambad sa kanya dalawang pares ng maliit nitong paa. Pag medyo malayo, black na shiny. Pero pag lalapitan mo, parang magiging brown. Siguro mga 6 to 10 inches yung haba niya. Then may 2 sets of feet. Anong klaseng hayop kaya ito? Ang nakita ni Chin sa Baguio, bagamat ito'y mukhang ahas, ay hindi isang ahas. Mukha lamang ahas, ngunit pamilya ng butiki. Ito ang skink lizard. Madalas ang skink ay napagkakamalang ahas na napakahaba ng kanilang katawan at napakaiksi ng kanilang legs. At pag sila'y gumalaw, tila malaahas din. Isa siyang lizard na tinatawag na earth lizards. Yung unique na character nitong lizards na ito. Sila ay palaging nasa ilalim ng lupa. In fact, may mga nakita na kami na behavior na para silang lumalangoy sa lupa. Para silang mga ahas na rin kung gumalaw. Isa pang unique na character, yung bilang ng kanilang mga daliri ay nagbabago. May mga ibang species na kumpleto, 5. Subalit may mga species naman na nababawasan. Ang mga skink ang ikalawa sa pinakamalaking grupo ng lizard sa buong mundo. Ang una, mga gecko o toko. Di tulad ng karamiang reptiles na nangingitlog, ilan sa mga skink lizard, nilunuwal nila ang kanilang mga anak. Napakaraming species ng skink, more than 1,200 species. At nakikita sila sa iba't ibang mga habitat pareho ng gubat, syudad o bundok. Minabuti nilang ibalik ito sa kanyang tahanan. Binalik po namin sa labas, hindi na po siya bumalik. Paano naman kaya kung ang pinakamalaking skink sa mundo ang iyong makainkwentro? Ayon sa Guinness World Records, ang Solomon Island skink na Coryza sembrata ang pinakamalaking skink na nabuhay sa buong mundo. Ang haba nila umaabot ng 81 centimeters. Tinatawag din silang prehensile-tailed o monkey-tailed skink. Hindi na muling tumutubo o nagre-regenerate ang kanilang buntot kapag natetreten o napuputol. Kaya bilang pandepensa, naghihis sila ng malakas o agresibong kinakagat ang kalaban. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Gustong paimbestigahan ni Congressman Erwin Tulfo ang anyay pang-aabuso sa paggamit ng ilang visa para makapanatili dito sa bansa. Sa resolusyong inihain ni Tulfo, gusto niyang masuri ang Special Resident Retirees Visa at ang Special Investors Resident Visa. Ayon sa mambabatas, karaniwan naman itong ginagamit ng mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese. Ayon kay Tulfo, may nabibigyan na ng Special Resident Retirees Visa kahit wala pa sa retirement age, tulad ng mga edad na 35 hanggang 50. May ilan ding umanong empleyado ng mga POGO na nakakakuha ng Special Investors Resident Visa kahit walang milyong-milyong investment. Nais ding siyasati ng mambabatas ang late registration of birth ni Bamban Mayor Alice Guo. Matapos ang kanilang mapait na karanasan sa araw ng kanilang kasal, ang mag-asawa sa Amlan, Negros Oriental, nabigyan ng pangalawang pagkakataon para maisakatuparan ng kanilang dream wedding. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Wedding March. Nainunahan na ng misa ng pari. Dahil sa magkaibang impormasyon ng oras ng kasal na alam ng parokya at alam ng bride at groom. Bangungot, imbes na dream wedding, kaya kung pwede lang. I-rewind ng mag-asawa. Wala mang rewind,
Nabigyan ng Take-Two kagabi ang kanilang pagpapakasal. This time sa isang events place sa Dumaguete at pinangunahan ni Amlan Mayor Manuel Jose Sisip. Aabot sa 1 milyong piso ang gastos na pinagtulungan namang sagutin ng mga wedding supplier sa Negros Oriental. Kabilang dyan ang bridal gown, wedding rings, reception, pati fireworks display. Sabi pa ni John Lester Barot na isa sa mga nanguna sa Take-Two wedding, may nagregalo rin ng honeymoon sa isang resort sa Negros Oriental at may mga nagbigay cash gifts. Yung istorya, sige kung halog siya niya, nanghalog siya kay tungod sa kalipay. Kung sige ra, kay ngun anak man jud na, inanak jud na siya. Mo tabang instrumento rami nga, makatabang ninyo, kay dili ra man ako po, di tabang nimo. Daghan mami mo nang na posible. Usa ka Negros Oriental wedding supplier, baya ang nitabang. Nauna nang humingi ng tawad ang mga taong sangkot kasama na ang pari at ang parokya. Tila all is well naman dahil napatawad na ang lahat ng mag-asawa na sobrang sayaan nila. Kaya panawagan ng bride sa lahat na mag-move on na. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Femari Dumabuk, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Army, another surprise is coming your way dahil may bagong solo album ang BTS member na si Jimin. Ayon sa kanyang label na Big Hit Music, Muse ang magiging title nito with 7 tracks. I-release ito this July. Blackpink Rosé found her new home matapos siyang mag-sign ng contract with the Black label para sa kanyang solo projects. Congrats, Rosé! It's giving sexy and dark energy vibes from Jonghan and Wonu ng 17 for their unit debut na This Man. Sa kanilang music video na last night, very powerful din ang dating ng dalawa na kiniligan naman ng Carrots. Katy Perry is set to roar again dahil this July 11, may comeback ang singer with her brand new single na Woman's World.